Sinagot na po ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda ang pahayag ni Congresswoman Magsaysay na nagsisinungaling si Budget Secretary Florencio Abad. Sa isang text message, tinagi ito ni Lasierda. Wala naman daw sinabi si Abad na lahat ng kongresista ay nakatanggap na ng pork barrel. Ayan. At para sa ating talakayan ngayon, narito na si House Deputy Minority Leader Mitos Magsaysay. Congresswoman, at habang nasa, good morning po muna. Ayan. Good morning. At habang nasa linya si Presidential Communications Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang. Secretary, good morning. Good morning, Igan. Good morning, Congresswoman. Good morning, Secretary. Okay. Uso ngayon mga text-text eh. Okay. Congresswoman, ano yung masasabi nyo rito na, una, dininay na ho ni Secretary Abad kasi sinasabi nyo, kayo ni Congressman Dato, no? At iba pa, eh, walang natatanggap nung taong 2011. Totally wala po kami natanggap. So, kung ibibigay ngayon taong ito, wala na yung delayed na ba yun o paano? Ay, pwede pa ho yun, pero ayaw lang pong ilabas ng Malacanang. So, paano yung constituent nyo? Eh, yun na nga po, naghihirap po yung distrito namin. Ang mahirap po dito dahil lamang sa politika, ang ginigipit po nila yung mga constituents namin na dapat nakikinabang sa mga programa ng national government. Okay, kalakaran ho ba sa Kamara talaga na gipitin ang isang kinatawan sa kanilang PDAF kung hindi ka sasang-ayon sa polisiya o programa ng gobyerno? Alam mo, hindi dapat yan ang umiiral eh. Whether past or present administration, ang mali ay mali at dapat hindi tunutularan. Okay. Yun nga ho itatanong ko sa inyo, nung kayo ho ba ay congresswoman nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, on time naman ho yung PDAF ninyo? On time po. Halos lahat po kami. Except may mga ibang mga kasamahan kami na ganyan din po ang naging kalat. Na hindi kaalyado naman ni GMA. Na hindi kaalyado ni GMA. Kaya nga sabi ko ang mali ay mali. Whether past or present administration, hindi dapat. So dapat hindi nakikialam dito ang kung ano mong political, walang pakialam ang kung anong kaalyado mo, no? Kung sino kasi kaalyado entitlement po ng mga distrito yan. Nasa GAA po ang mga budget namin eh. So para sa akin, I will never tolerate yung ganyang klaseng maling gawain. Tsaka nung nag-umpisa po ang Aquino administration, sinabi po nila na hindi po nila gagayahin yung nangyari sa nakaraan at wala silang gigipitin kahit sino at ibibigay nila yung entitlements ng lahat, whether majority or minority. Okay, pasagutin ko na ho yung best friend nyo, no? Si Secretary Carandang. Okay, Secretary, may pagigipit ho ba sa palasyo sa mga congressman na tutol sa anumang takbo ng agenda ng ating Pangulo sa Kongreso? Igan, wala naman akong alam na ganong klaseng polisiya, no? Bigyan natin ng halimbawa yung kaso ni Congressman Toby Tiangco. Nakita natin po dun sa Senate hearing, no? Yung nireklamo ni Congressman Toby ay hindi daw siya nakatanggap ng kanyang pork barrel dahil hindi siya bumoto dun sa pag-impeach kay dating Ombudsman Mercy Gutierrez. Pero upon cross-examination, napatunayan na natanggap rin naman pala ni Congressman Toby yung kanyang pork barrel, hindi lang niya natanggap sa panahon na gusto niya. So, hindi naman, isang halimbawa yun na kahit hindi po kayo sang-ayon sa polisiya, sa mga thrust ng Aquino administration, ay hindi ibig sabihin nun na madidip po kayo ng pork, no? Katulad ng kaso ni Congressman Toby. At may mga ibang distrito na dyan na hindi naman kampi sa atin yung congressman, ay nakakatanggap pa rin sila ng kailang assistant at mga proyekto. Bakit itong bisita natin si Congresswoman, wala ho buong 2011? Hindi ko alam yung specifics doon sa case ni Congresswoman Litos, no? Pero yung pag-usap ko kay Budget Secretary Butch Abad, ang sabi niya, hindi na i-deprive ang distrito ng mga proyekto na kailangan ng mga tao dun sa mga tao dun sa distrito. So, minsan nade-delay, minsan ganun siguro nangyayari, minsan tignan hinihimay kung ano yung mga proyekto. Okay lang ma-delay kaysa wala. Di ba iba yung wala kaysa ma-delay? Congresswoman, teka. Secretary, reaction lang mo ni Congresswoman. Gusto ko lang kong sabihin sa taong bayan, kahit tingnan nyo po yung website ng DBM, wala pong nirelease ang DBM para sa 1st District ng Zambales up to this day. So yung sinasabi po ni Secretary Carandang, wala pong katotohanan yan. Yung sinasabi rin po ni Secretary Abad, wala rin pong katotohanan. Kasi mismong sa website nila, nakalagay doon, 0 po ang 1st District ng Zambales. So ang tanong ko sa kanila, kung nadidelay man yan, masyado naman yatang matagal ang delay nyo na yung first tranche namin for last year, hindi nyo binigay. Yung second tranche namin for last year, wala pa rin. So, walang plausible reason na kung bakit hindi i-release ng Malacanang yung budget namin kung sinasabi nyo na nadidelay lamang. At kung at dapat yun ang po ang sagutin ng ni Secretary Abad at saka ni Secretary Carandang kung bakit yung sa amin hindi nyo nilalabas. Siguro kung sumagutin, makausap ni Secretary Carandang, si Secretary Abad, parang
Hindi kasi alam ni Secretary Carandang yung kung anong dahilan, di ba, Secretary? Oo, ang alam ko lang, Paki-follow up na lang po. Binigay kong Ikan, yung katulad ng binigay kong halimbawa, Oo. hindi naman porque hindi kayo sang-ayon sa proyekto sa trust ng aking administration, Oo. ay na hindi kayo nabibigyan ng pork barrel. Katulad nga ni Toby Tiangco, no? Nakita naman natin na nabigyan naman siya ng kanyang, nabigyan naman sa kanya yung kanyang pork barrel. So yung mga distrito na kahit hindi kakampi, nabibigyan naman. Yung dito sa kaso ni Congressman Magsaysay, Oo. I have to admit, but hindi ko alam kung ano yung nangyari dyan. Okay. Pakitanong lang, bakit? Anong dahilan? Okay. Hindi naman sige. siguro kaalyado siya ni dating Pangulong GMA. Ay, anong dahilan? May alam si Congresswoman, baka makatulong to sa nawawalang pidap ni Congresswoman. Actually, sinabihan na po ako ng dalawang minority leader ko dati, si Congressman Lagman at Suarez. Wag ko lang daw pong batikusin ng Aquino administration, ilalabas po nila yung PIDAF ko. Wag lang daw po ako maging vocal, wag lang daw ako maging fiscalizer, ilalabas daw po nila yung pondo ng distrito ko. Okay. O, Secretary, may ganun bang palisiya? Hindi, Igan, ano lang, no? Hindi naman, yung minority leader, si Congressman Suarez, si Congressman Lagman, na dating minority leader na ngayon, I think is independent, Oo. ay hindi naman sila pwedeng magsabi ng gano'n dahil hindi naman po sila privy doon sa mga policies ng majority, no? Kaya nga minority sila. Pero sila ba, Yung sinasabi natanggap na ba nila? Yung... Lahat po sila lahat, ikaw na lang. Okay. Teka. Yun nga, Igan, no? Kahit si Congressman Suarez, minority leader, natanggap niya. Natanggap na, oo. So, patunay po yun na wala tayong polisiya na mag-withhold ng pork barrel dun sa porque hindi lang kakampi, no? Nakaabang yung distrito ni Congresswoman Mitos. Okay, meron lang tayong mga reaction dito sa ating fan page. Sa unang hirit, si Renny Rose Linay. Ang sabi niya, I think hindi lang naman ito nangyayari ngayon. Malamang noon pang nakaraang administrasyon, baka ito ay nakasanayan na kalakaran ng mga mayorya sa loob ng Kongreso para magpalakas sa Pangulo at hindi dahil may kinalaman o iniutos ang Pangulo. Nasagutan ni Congresswoman pero may dagdag reaction doon na mali ito, no? Mali. Oo. Kung nasa... Doesn't matter kung kaninong administrasyon mali ay mali. Kung minorya ko noon, tas mayorya ka ngayon, hindi ganon. Okay, pera ng tao yun. Ay naman kay Boas Guanzon, Secretary, kapag di ka sumunod, walang incentives. Kapag sumunod, maraming rewards. Pero kung mali yung pinapagawa at labag sa karapatan mo, asan ang matuwid na daan? O yun, Secretary. Igan, yun nga, no? Nung panahon ni dating Pangulong Arroyo, pag opposition ka, wala kang pork, as in yung buong termino mo, wala kang pork. Nakita yun, inaamin din ni Congresswoman Magsaysay yan. Inaamin din ni Congresswoman Magsaysay na yung ibang members ng minority, si Congressman Suarez, si Congressman Edsel, ay nakakatanggap po ng kanilang pork barrel. Pati si Toby Tiangco, yung nabanggit ko na nga, na binatikos pa nga niya yung mayorya dun sa impeachment hearing, ay inamin din niya nakatanggap siya. So wala pong polisiya na porque hindi ka kakampi, hindi ka bibigyan ng iyong proyekto. Pero ito, hindi ko masasagot yung specific case ni Congressman. Yun, ni Congressman Mitos. Tsaka ni Congressman Dato Arroyo, wala din po, ano? Okay, malalaman natin sa mga susunod na araw yan. Maraming salamat po, Secretary Carandang. Salamat, Igan. Salamat, Congresswoman Magsaysay. Ayan. Congresswoman, pakibalitaan nyo kami kung natanggap nyo na. Baka Baka matapos na yung termino, wala pa rin. Maraming salamat, House Deputy Minority Leader Mitos Magsaysay. Yan po ating talakayan. Magbabalik po ang unang hirit.